ating First time? napaka-energetic na napaka-energetic to the highest level na presider. Praise God. Oo, hindi halatang bagong luma sa pagpe-preside. Parang lang, Para dami natin, para hindi madami. hindi lang na-orient agad. Oo nga. Hindi lang na-orient agad. Kulang sa orientation ulit. Pero maraming salamat sa buhay ng bawat isa, no? At kumusta po? Allow yours, nyo po ako na batiin kayo, bawat isa ng magandang umaga. At kumusta po ang lahat, no? Sa nagdaang Ramadan, nagdaang bakasyon, ang tagal ko kayong hindi nakita. Yung iba, baka ang nagtaka na baka nagbakasyon na ako sa Pilipinas, hindi po ako umuwi Pilipinas. Lang po ako, nagseryoso na po ako sa trabaho. Amen. So, kumusta po ang mga magigiting na OFW ng Jeddah, no? OFW ng Jeddah, kakatapos lang ng Ramadan, alas 3 na ng madaling araw, nasa daan pa, no? Kala mo mga tanod, no? Nag-robing pa, mag-alas 3 na ng madaling araw, mga binago ng akala, pag mapapaano ka habang nasa daan ka, tama pa ba itong ginagawa ko? So, amen? Nabawi naman sa bakas sa mahabang pahinga. Amen? Sino nakapagpahinga ng mahaba? Yun lang. Pahinga ba yun? Kuya Alan. Okay. So, after na kumustahan, no? Batiin po natin at personally, binabati ko po ang ating Pastor Eli ng maligayang kaarawan. Amen. Nagtataka siguro kayo kung bakit wala siya dito. Syempre, punong abala siya, doon siya sa kusina. Siya muna ngayon, sino ba yun? Si Marta? O si Marta. Siya muna si Marta ngayon. Opo. Di ba? Ang ating Pastor Eli, ang ating punong abala, punong pastor, tingnan mo naman, itsura pa lang parang 45 lang, no? Pero 55. Oo, kung nakatagilid parang 45. Oo, kung naka 45 yung waistline. Ay, hindi na. Grabe. Hindi pala. So, 45. Sabi nga niya, 55 na daw siya, pero hindi halata ang mga lingkod ng Diyos. Habang tumatagal sa paglilingkod, pabata ng pabata ang edad. No? Amen. Amen! So, yan ang isang privilege ng mga lingkod ng Panginoon. At, bago ang mga pabati sa ating Pastor Eli, binabati ko rin ang ating mga kapatiran. May 4 tayong kapatiran. Mga 4 na nilalang na matatapang, na sumunod at isinuko ang kanilang buhay kay Jesus Christ. Amen. Saan? Sa paano pong paraan? Laan nyo? Hindi po. Hindi. Hinati nila ang dagat. Hindi. Sila mo? Hindi. Nag-submit sila through water baptism. And that's why sila ang totoong matatapang na sumunod at sinuko ang kanilang buhay kay Jesus Christ. So, hindi. Yung mga maninigwit, yan na sila. So, kompleto po ba sila? Allow me to present, no? Allow me to present. Wag po tayong mahiya, no? Kasi ito yung bagong buhay natin. Amen? So, kapag kinakahiya daw natin si Jesus Christ, ikakahiya din niya tayo sa lahat. Amen? Amen. So, let's start with the first kapatiran. Babasahin ko po, no? Tabernacle Christian Fellowship International Ministry, Jeddah KSA. This is to present the certificate of water baptism to certify that in obedience of the Holy Scripture is found in the book of Matthew 28:19. Therefore go ye and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I present this certificate to our sister, Abigail File. Amen! Abigail File was water baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit on the 25th day of March in the year 2026. Sige, sige. Diyan mo na, hawakan mo muna yan. Maghanap tayo ng madadamay mo. Okay. So, ang ikalawang matapang na kapatiran na nagsubmit to water baptism is si Brother Ronilio Mangarin. Ranilio. Wala. Mamaya pa. Sige. Medyo na-delay yung tapang niya. Okay. Ang sunod, si Brother Mike Bulusan Agbuis. Nandito po ba siya? Diyan po. Si Brother Mike. Nandito ito. Para i-acknowledge ka ni Jesus Christ pagdating ng panahon na siya ay bumalik. Ayan. Sige, tayo po. Tabi-tabi lang po. Next is si Brother Crisanto Jeremias, Gun Master, Epic. si Grandmaster Crisanto Jeremias ng Girls Fighter. Hindi pala. Okay. Okay, yan po. 4 po sila, yung isa, wala po. So, palakpakan po natin sila. Ito po, they are a new creation. So, may picture. So, sabi nga sa book of 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old one has gone and the new has come. So, maraming salamat mga kapatiran. You may now take your seats. Congratulations! Congratulations in your baptism. Amen. Salamat sa mga tumakbo sa election. Hindi. So, at dahil nabautismuhan na kayo, ang susunod na gagawin nyo sa buhay, ayan, nagtataka na sila. Ang susunod na gagawin nyo sa buhay ay magmumongha. Hindi po. So, I mean, ano ba kayo? This is a general question to everyone, no? Napapatanong ba kayo na, ano kayo susunod na gagawin ko? No? Bukod sa kain, kasi kain, nakaschedule na talaga yun, eh, di ba? Alas 12, alas 4, gano'n. So, yung mga plano nyo sa buhay, tama pa ba kaya itong mga ginagawa ko? Ano kayang mabuting gawin? Nag-change career ba ako? Ganon? Mag-resign ba? Ano kayang susunod maiging gawin sa mga natitira kung ano panahon, tama pa ba kaya ito desisyon ko sa buhay? So, maraming katanungan ang pwedeng mairap sa isip natin. Lalong-lalo na sa life goals natin. Amen po ba? Amen. Eh kasi mga adulting na tayo, 'di ba? Nasa kalagitnaan na tayo, 'di ba? Patapos. Sana all patapos na. Mga kalagitnaan, di syempre, wala nang inaano natin, wala nang sasagip sa atin. Hindi na tayo teenager na may magulang na masasandalan. So, doon parang nag-ano tayo na ano kayang mas mabuting ano kaya tama kaya tong ginagawa ko, nasa tamang daan pa ba kaya to? So lahat tayo ay dumadaan diyan. Amen. Amen po ba? Sino pang hindi dumaan diyan? Yung napapa-question ka sa sarili mo, tama kaya tong ginagawa ko? Hindi, ako lang pala. Wala sumagot. Nag-iisip kami. Nag-iisip pa pala. Masyado kasi matagal na yung nangyari. The question is, never mind. Kung tama pa ba yung mga ginagawa mo sa buhay? Tama po, tama. Anong kasunod na By gagawin God's mo? grace, tama. Di niya alam, di ba? So, let's bow down our heads in prayer. So, once again, Father God, before we start your word, Lord God, we commit to you, Lord God,
everything, Lord God. Our spirit, Lord God. The remaining time, Lord God, that we will fellowship, Lord God, and specifically, Lord God, this time, Lord God, that we will listen, Lord God, that we will tackle your word, Lord God. Lord, grant us the capacity, Lord God, to understand, Lord God, your word, Lord God. I pray, Lord God, that you will take over, Lord God. I pray, Lord God, that the Holy Spirit will fall afresh upon us, Lord God. Holy Spirit, you are free to move in us, Lord God. Fall on us, Holy Spirit. Lord, I rebuke, Lord God, any disturbances, Lord God, na pwedeng gawin ng kaaway, Lord God. The spirit, Lord God, of laziness, the spirit of boredom, Lord God, the tardiness, Lord God, health issues, Lord God, na pwedeng gamitin ng kaaway sa amin, Lord God, ngayon, Lord God. I rebuke, Lord God. I speak, Lord God, freedom. I speak healing, Lord God, sa lahat ng mga kapatiran ngayon, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that your word will give us encouragement, Lord God, and wisdom, Father God. Maraming salamat, Lord God, sa iyong presensya at sa iyong gagawin sa amin ngayon. Maraming salamat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, sabi ko nga, lahat tayo dumaan sa mga ganyang stage ng buhay, no, na nagtatanong ka nga, ano kayang sunod na gagawin? Ano kayang pwedeng pwede pa kaya akong mas maging productive, or hindi mo alam kung anong susunod na gagawin. Hindi ko alam kung bored ka lang ba o talagang nalulungkot ka o basta malaking bagay o maliit, pero lahat dumadaan sa mga ganyang ng buhay. Amen. At lahat, even the apostles, even the disciples, di ba? So as we approach the Word of God, open your Bible in the book of Acts 2, chapter 2, verse 237. So, the title of the word today is Right Relationship Through Fellowship. So, even the disciples, yung mga disciples ni Jesus Christ, yung mga apostles ni Jesus Christ, yung mga tagasunod niya dati, hindi po naging exempted sa ganyang sitwasyon ng buhay. So, sabi dito, Acts 2:37, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" So, konting background muna, no, in this passage. Ito yung araw na na-resurrect na si Jesus Christ. Tapos na siya, napako na siya sa cross, at na-resurrect na siya, bumalik na siya sa Father in heaven. So, ang mga naiwan na lang ay yung mga apostles nila, si Peter, si Simon, sino pa ba yun? Sila Luke, sila Matthew, ang mga apostles na lang ang naiwan. It is the day of the Pentecost, no? It is the day of the Pentecost. So, wala na si Jesus Christ, bumalik na sa langit. Yung kaisa-isang tao na inaasahan nila, nawala, diba? Kasi si Jesus lang yung leader nila, tagasunod sila ni Jesus. So, wala na si Jesus. Yung kaisa-isang tao, akala nila na mag-aahon sa kanila mula sa oppression from the Roman Empire is wala na. Iniwan na sila. Namatay ay bumalik na. Diba? So, yung tao, si Jesus Christ, yung tao na akala nila na hindi sila iiwan, ay iniwan din sila. Diba? Nasubukan nyo na yun? Yung akala nyo hindi kayo iiwan, pero iniwan din kayo sa huli. Yeah. Oo, di ba? Yung mga ipinaasa. So, ayun. So, in this case, yung mga disciples, nagpatuloy sila. Even though, kakaalis lang nila, resurrect na si Jesus sa langit, bumalik na siya sa Father, nagtipon-tipon ang mga disciples, ng mga apostles ni Jesus Christ. At ang sabi nila, ano na ang gagawin natin? Mga kapatid, ano ang gagawin natin?
what shall we do? Hindi din nila alam kung saan sila magsisimula, hindi din nila alam kung ano ang susunod na gagawin nila. Sabi ni Peter, ito, the following verse, the verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, unang-una, magsisi kayo at magpabautismo. Repent and be baptized. Lahat daw kayo. So, once again, kinakongratulate ko yung mga kapatiran natin na nagpabautismo. You made the right decision kasi sabi ito, repent Amen. and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ. Next, ano daw tayo, ang gagawin daw na sunod natin, magsisi tayo at magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran at kalinisan ng ating mga kasalanan, para tayo ay makatanggap sa banal na espiritu. Acts 2:40-41, mga following verses. With many other words, he warned them. Sino itong nag-warn? Si Peter ang nag-preach nito. He pleaded them, save yourself from this corrupt generation. Next verse, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Amen? So ang galing, no? Pag-preach, nagtipon-tipon sila, nag-preach si Peter, at ang sabi ni Peter, mag-repent daw kayo at magpabautismo. And mismo sa araw na yon, tumanggap sila kay Jesucristo at nagpabautismo sila. Imagine 3,000, no? Ang galing, no? 3,000, 3,000 agad ang tumanggap kay Jesucristo sa araw na iyon. So, next is, nung nabautismuhan ka, tama ang iyong desisyon. Amen? Now that nabautismuhan ka, pagkatapos mong nabautismuhan ka, inadapt ka na ni Jesus Christ, hindi na ikaw yung dating makasalanan, ikaw na ang anak ng Diyos ngayon. At bilang anak ng Diyos, ikaw ay kabilang na sa family of God. Pamilya. Amen? Pamilya ni Jesus Christ. At yun naman talaga ang desire ni Jesus Christ. Diba? Sabi nga ni Max Lucado, kilala niyo ba siya? Si Max Lucado? Hindi ko rin siya kilala. So sabi niya, you are God's child, His creation, destined for heaven. You are a part of His family. Tama siya, may point siya. Pagkatapos mo bautismo, pagkatapos mo matanggap si Jesus Christ, anak ka na ng Diyos. Ikaw ay kanyang nilalang, ikaw ay papuntang langit, you are a part of His family. So, tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan yung katabi nyo. Kahit ganyan yan, papuntang langit yan. Di ba? Kahit ganyan yung hilatsya niyan. Sabi na, destined for heaven. Di ba? Kasama yan sa pamilya natin. Di ba? Kasama yan sa pamilya natin dito. A part of our spiritual family. At gugustuhin mo o hindi, papuntang langit yan. Mukhang hindi lang, pero pupuntang langit yan. Amen. Amen. So, we are part of His family. Galatians 3:26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So, klaro po, di ba? Tayong lahat, sa pangalan ni Jesucristo, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. At kailangan doon ang pananampalataya. Di ba? Hindi po sapat na hanggang doon na lang tayo, na nagpabautismo na lang tayo, tinanggap na lang natin si Jesus. Next is, we should have the faith, di ba? Pananampalataya. Hindi lang hanggang doon sa pagsunod. Dapat, we have this constant faith in Jesus Christ. And now that we are a part of God's family, ngayon, na sabi nga, isang pamilya tayo, kabilang tayo sa isang pamilya, ano gagawin natin? Diba? So, tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Tingnan mo. So, pamilya mo yan. Diba? Pamilya mo yan.
Laki ng pamilya ko. Pamilya, hindi yan. No, mukhang adopted yan, pero pamilya mo lang yan. Pamilya niya. So, now that we are part of God's family, ilang taon na tayong Kristiyano? Meron dito, mga bago pa lang, yung iba, ano na. So, habang nagre-recall ka kung ilang taon, nagbibilang ka na ilang taon ka na Kristiyano, anong ginagawa mo? Or ano kayang ginawa ko sa mga ano na yun? Or question mo ba, ba't buhay ka pa? Amen. O, di ba? Thank you, Lord. Oo. Kung titingnan mo yung katabi mo, buhay pa yan. Di ba? Kahit mukhang patay yan, mukha lang patay yan kasi inaantok, Buhay ka pero buhay pa yan. Pogi ko. Di ba? So, bakit buhay ka pa? Hindi nga, kasi di ba, may purpose ang Panginoon ang sa buhay natin, di ba? Kasi nga, binuhay ka pa ni Jesus Christ. Amen. Di ba? Hanggang ngayon. Hindi ka niya kinuha nung mismong araw na pagkatanggap mo lang, nung tinanggap mo siya, nung nagpabautismo ka, hindi ka pinaahon ka, agad. Di ba? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, kung sana ang plano niya ay kunin ka agad, nung tinanggap ka sana niya, pinatamaan ka na sana ng kidlat para diretso ka ng langit. Bumalik ka sa langit, di ba? Nung binautismuhan ka, sana nilublob ka doon hanggang 30 minutos para aabangan ka na lang ni Lord. Diretso kang langit, di ba? Pero iba yung plano ni Lord sa iyo, di ba? Kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Because God has a plan for you. At madami pang pangarap si Jesus Christ for you. Amen. Amen. So, at kailangan yung pangarap na yon, yung plano ni Jesus Christ sa iyo, ay matapos mo yon. Purpose ni Jesus Christ sa iyo, kailangan magawa mo yon. Dahil nga iba yung plano ni Lord sa iyo, di ba? Para sana, maganda sana kung hindi na tayo magkakasala, hindi na tayo mahirapan, di ba? Pero God has a different plan for us, di ba? Bakit kailangan pa nating ma-experience yung pain? Bakit kailangan pa nating mag-face ng mga temptations kahit na born again naman ako, kahit ginawa ko naman lahat, pero bakit may mga temptation pa din, may mga kasalanan na nandiyan pa rin sa harapan ko, di ba? So, God's desire for us is to be part of His family, to be part of a spiritual family. Tayo dito. Amen? This is our spiritual family. And just like any other family, no family is perfect. Amen? Di ba? Sino dito ang may perfect na family? Di ba? Yung wala kang kapatid na or wala kang mga in-laws na pakialamero, wala kang mga kapatid na naiinggit, 'di ba? Wala kang mga biyanan or hipag na ganun, ganyan, 'di ba? They're a part of our family. So, sino yung mga family dito na perfect pero yung asawa bungangera pala, no? So, we are not perfect, di ba? Nobody is perfect. Kasi, kung perfect ang family mo, hindi ikaw na, di ba? Kayo na. So, nobody is perfect, no family is perfect. And all of us are part of that spiritual family. So, after mo na born again, hindi nga sinabi na after mo na born again, after mo na baptize, hindi naman sinabi dito sa Bible, sige, I did my part. Sabi ni pastor, sige, pwede na, kanya-kanya na kayo, umuwi na kayo. Pwede na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo, di ba? Wala namang sinabing ganun, na, nagawa ko na si Jesus nga di ba? Wala naman siya sinabi na pagkatapos niyang magpagdusahan lahat sa cross, wala naman siya sinabi na I did my part, o kayo na bahala na kayo dyan. Di ba? So, after
we have a responsibility as part of a spiritual family, di ba? At lahat ng family may responsibility. Ano ang ginagawa natin as a part of the family? Acts 2:42, sabi nga, they devoted themselves into apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. So, the word there, devoted, what does it means, di ba? Devoted is just means persevere. Yung talagang nagpapatuloy ka sa responsibilidad mo. Ginagawa mo kahit you don't feel, kahit mabigat sa kalooban mo or kahit na may mga balakid, pero you are devoted, ginagawa mo pa rin. Amen? So the apostles are just like that. After si Jesus, kahit na si Jesus ay na-resurrect na, they continue to have fellowship. They continue the gathering. They continue the church, di ba? And what did they do? Ano ang ginagawa nila? Ito, apostles' teaching, fellowship, breaking of the bread, and prayer. Amen? Di ba? So, ano yung mga apostles' teaching na pwede natin example nowadays, di ba? Itong mga BS natin, di ba? Bible study, ayun, yung mga teaching natin. Ito, yung mga pag-attend, yung pakikinig sa salita ng Diyos. Fellowship, ito yung pagtitipon-tipon, di ba? Mamaya, we will have a fellowship through eating, di ba? Kakainin natin ang mga hinanda ni Pastor Eli. So, breaking of the bread. Ano po tong breaking of the bread? Ito yung ginagawa natin every first month. Yung nagbibigay ng snack. Hindi pala snack yun. Ano yun? The cup and the bread. Ginagawa natin every first Friday of the month. So, last is prayer. Amen. So, kumusta po ang mga prayer meeting activities natin? Nagagawa pa po ba natin? Amen? Amen. So, kailangan natin ipagpatuloy ang pag-prayer meeting. Amen? So, all these things, gagawin mo ba yan with a total stranger? Di ba? Makikipag-fellowship ka ba? Chika-chika ka ba sa isang tao na hindi mo kilala? Hindi naman, di ba? Makikipag-last supper ka ba? Makipag-communion ka ba sa isang tao na hindi mo kakilala or different belief? Siyempre, di ba hindi? And prayer, makipag-pray ka ba sa isang tao na hindi mo ka-close? Of course, hindi, di ba? So, all these things, kung gagawin mo to, mas effective to if you are with someone. Di ba? Itong apat na to, basic to na ginagawa ng mga starter pack ito ng mga bagong Kristiyano. At itong apat na to, routine na to sa mga dating Kristiyano na. Amen? So, itong apat na to, hindi mo ito basta-bastang ginagawa sa mga hindi mo kapatiran, di ba? So, kailangan to do this, you have the same faith. Di ba? Sama-sama kayo. At bakit kailangan magsama-sama? Bakit kailangan, di ba pwedeng mag-solo flight na lang dito, mag-isa? Di ba? Because, sabi nga, ultimately, life is meant to be shared. Di ba? No man is an island daw. Totoo po ba yun? Amen? Hindi ka naman may-exist, hindi pwede na mag-isa ka na lang lagi. Di ba? Hindi ka effective as a Christian kung ikaw lang mag-isa. Kasi ang buhay ay dapat mas masaya pag may kasalo ka. Amen? Pag may kasama ka. Amen? Amen. Amen. Because we human being, tayo mga tao, is we are a relational creature. Dapat ginawa tayo para may kasama. Relational creature. We need to have a relationship with someone or with someone na intimate or in the community.
Di ba? So, kung papansinin nyo, ang Ten Commandments, sino dito? Siguro di natin mabasa, no? Pero, Ten Commandments, ang apat dyan, first four, points to your relationship about Jesus Christ, di ba? Sa Diyos. First four, di ba? And the following is the relationship with others. Amen po ba? May point po ba? May point naman. Tingnan nyo, review nyo, di ba? So, kaya, we humans are created to be relational creature, di ba? We are not meant to be alone, di ba? So, kaya sa mga mag-isa dyan, mag-isip-isip na kayo, di ba? Hanap-hanap na kayo ng katuwang sa buhay. Amen? Amen. Okay. So, hindi naman pwede na andyan ka lang sa sulok lagi kang nag-ML, hindi mo na pinapansin yung mga kasama mo sa bahay, di ba? Hindi naman, tawa sila, tawa yung mga nag-ML, So, hindi naman pwede na andyan ka lang sa sulok lagi kang nagpi-Facebook, di ba? Tabi-tabi, hindi ka umiimik. Hindi pwede na kanya-kanya tayo, di ba? Tapos, pag pupunta ka dito, nasa gilid ka lang, di ka umiimik. Tapos pagka-uwi ka na din, di ba? Boring, di ba? Ang pangit ka banding. So, we have to have this thing called fellowship, di ba? Ano yung fellowship? Tagalog is, ano nga ba yun? Pagsasama-sama, pagtitipon-tipon. Oh. In other words, pagbabanding-banding sa kasama natin sa simbahan or in others. So, we have to have fellowship, di ba? Kailangan daw nating makisama. Amen. Kailangan natin na makisama sa pagtitipon-tipon ng mga kapatiran. So, on the contrary daw, kung hindi ka makikisama sa mga kapatiran, 2 Corinthians 6:14, saan ka pupunta? Ano ang ginagawa mo? Di ba? Sabi dito, do not be yoked together with unbelievers, or what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? In Tagalog, huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Amen. Klaro pala dito. Sapagkat hindi maaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaring magsama. Amen? So, hindi ko naman sinasabi na iwan natin yung mga friends natin na nasa labas. Hindi ko naman sinasabi na iwasan na natin sila. Pero, kung maghahanap ka ng kaibigan o magiging kadamay mo, mas maigi mo nang hanapin dito nang may sarili, may same faith. Amen? Amen po ba? Kasi baka kung ano pang may advice sa'yo ng mga nasa labas di ba? Mas maigi na dito sa loob, sigurado pa ang prayer partner mo, di ba? May kasama ka sa pagdalangin. Amen, di ba? So, talk about fellowship. Pakikisama. Naalala ko nung una akong punta dito sa TCF, napakamahiyain ko pa yung taon na yun. So, hindi naman lahat, alangan naman magkakapal-kapal ka, unang first timer ka pa dyan, kakapal-kapal ka na. So, di ba? Tama pa sila. Pero gaya din niyo ako. So, unang dating ko dito, naimbitahan, napilit pa ako ng kapatid ko. Kasi dito pa yung kapatid ko nandun pa ako sa gilid, hindi pa ako umiimik. Ay, yung mga tapos nakita na ako ni Ate Dalin, ni Ate Cloud. Ano gusto mo sis? Kape? Ayun, kape, hindi pa ako umiinom ng kape noon.
Aba talagang hahanapan ka ng paraan, kape, chocolate, chocolate, ano ba yan, gusto mo ng tea, tinapay, talagang iaalok nila lahat, parang ano ba, parang ano, Special ka. hindi, parang ano ba yun, pyramide, parang business, iaalok nila lahat eh. Tapos, ayun, talagang hindi tapos habang tinitimplahan ka ng kape, siyempre tatanungin niya, taga saan ka sis? Ganon. Eh, ikaw mahiyain eh. Isang yes or no, tapos ano ka lang, taga saan ka sis? Hanggang sa naano na nila, nahalugog na pala nila yung buhay mo. Di ba? So, simple lang yan. Pero napaka-effective ng ginagawa nila, di ba? Napaka-effective ng ginagawa nila. Kasi kung hindi nagsimula doon, edi wala sana ako sa kinakalagyan ko ngayon. Di ba? So, lahat tayo, God has a purpose. God will promote us. And God is, yan eh, lahat may kaparaanan ang Diyos. Di ba? So, kung in my part, kung hindi rin ako nag-open up, kung hindi ko rin sila pinagbigyan, kung hindi rin ako nakipag-fellowship, kung hindi rin ako nakisama, wala din. 'Di ba? Hindi rin mabibigyang daan ni Lord ang kanyang plano sa buhay ko. Amen? So, the point is, kailangan nating makisama. Amen? We need to open up ourselves para mabigyan daan. Malay mo, doon sa pag-open up mo, doon magsisimula ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. So, and it starts with fellowship, di ba? Pakikisama at makikisama sa pagtitipon-tipon. So, I believe lahat naman tayo may extra oras, di ba? Di ba? Hindi naman lahat ginugol mo na sa pagiging trabahante mo, di ba? Anong ginagawa natin ito pa nga mga extra hours natin, yung mga pagkatapos ng family time, di ba? Pagkatapos ng mga video call, yung asawa mo, yung mga sa Pilipinas, sabi nga mo, yun na nga ubos yung oras ka ka-cellphone. Kulang pa nga eh. So, sabi, na why fellowship? di ba? Why fellowship? Siguro naman may mga vacant tayo extra hours kahit itong Friday, di ba? Mga umaga, di ba? So, ano ang purpose na pakikisama natin? Pakikipagtipon-tipon ng mga kapatiran. Di ba? First is it gives us a picture of God. Fellowship gives us a picture of God. Ang pagtitipon, pagsasama-sama ng kapatiran ay naglalarawan ng imahe ni Kristo. Lalim na. Paano ba ipaliwanag yun? So, lahat tayo may kanya-kanyang abilidad, di ba? May kanya-kanya tayong katangian, kanya-kanyang ugali. At ang sabi sa Romans 12:4-5, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Excuse. Lahat daw tayo, katulad, inahalin tulad ito sa isang katawan natin, di ba? Sa tayo, yung katawan natin, lahat tayo ay iba-ibang parte at iba-iba yung function. Tenga, mata, ilong, bibig, di ba? Iba-iba ang kanyang function. So, when we put it all together, we belong to Christ's body. Tayo ay nabibilang sa katawan. Di ba, Kristo? Yung mata natin, yung ilong, yung tenga, ito ay nabibilang sa isang katawan. So tayo, iba-iba man tayo ng abilidad, iba-iba man tayo ng katangian, iba-iba ng ugali, but we belong to one body in Christ. Amen. So another example, our music team, di ba? Basic na pambato. So, kaya nga tinatawag ito na team kasi they play different instruments, di ba? Kung lahat sila ay kumakanta lang, ibig sabihin, ang tawag doon soloista or nasa choir lang, ganun, di ba? Kaya may drummer, may bahista, may gitara, may nagki-keyboard para
maka-create ng music. Ang music, kapag ka na buo ang music, ang isang tunog, ito ay maganda and it's beautiful, di ba? Kaya sa church natin, hindi naman pwede na nasa music tayo lahat, di ba? Kasi mapapasma tayo, di ba? Paano na lang kung maganda yung boses natin lahat? Paano na lang kung magaling tayong mag-drum, lahat tayo, magsisiksikan tayo lahat dito. Wala nang kakanta dyan, wala nang congregation, di ba? So, di rin pwede na maging preacher tayong lahat kasi wala nang makikinig, di ba? At saka, kanya-kanya tayo ng abilidad at pinagsama-sama tayo sa isang simbahan, we are making a picture of God. Nakikita sa atin si Kristo. Amen po ba? Nakikita po ba sa buhay natin si Kristo? Amen. Nakikita po ba si Kristo sa TCF? Amen. Amen. So, pag nakita tayo nag-fellowship, sasabihin ng ibang tao, aba, ang galing nila magbanding Sabay-sabay silang mangisda kahit walang huli. Aray ko. May harmony. Nagkakaisa sila. Wala silang huli pero masaya sila. Okay yan. Kahit dito, Nagbabanding sila. Okay yan. Di ba? Matindi yung samahan. Matindi yung fellowship. Di ba? So, pag nakikita tayo na magja-jamming, ba sino yung mga yan? Sabi na, mga taga-TCF yan. Church yan, born again. May inganyo yung mga tao, may meron dyan. Pwede kaya tayo dyan? Diba? So, to our fellowship, to our sama-sama, pagtitipon-tipon, pwede tayong makainganyo ng iba na lumapit din kay Kristo. Amen? Amen. Amen. Amen, diba? So, sabi nga, to continue this verse, Romans 12:7-8, naging specific pa si Paul dito, if your gift is serving others, serve them. Diba? If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. Diba? Yun dito may mga kapatiran talaga na gifted sila sa pag-i-encourage, diba? Amen. Pero sa tingin ko, sa mga nakikita ko, parang isa dito si Sister Bebs. Nag-encourage. Si Ate Cloud, isa din yan. Encourager din yan. Yan, encourager. If it's giving, give generously. Sino kaya dito ang sino ang Si Kumi. mapagbigay? Kumi Jo. Si Commissioner. Walang iba. Si Kuya Joke. If it is giving, give generously. If God has given you the leadership ability, take the responsibility seriously. Ito, si Kuya Eli, ang ating pastor. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Sino dito ang mga mababait? Kami. Kayo? Okay, so pagpatuloy lang na yung kabaitan nyo. Pagpatuloy nyo lang yan. So, when we combine all this together, our ability, we create a picture of God in our church. Amen? So, parang lang yan ba? Parang ito lang yan. Wow. Gutom na ba kayo? Made spaghetti with So, gutumin natin yung mga sarili natin, no? So, parang ganito lang yan. Ano ang ingredients ng spaghetti? Sauce, diba? Sauce, may paminta, yung may cheese. Hotdog. Hotdog, ayan. meat. With So, the meat. pag yan, isa-isa yung mga ingredients niyan. Pag hindi mo pinagsama yan, wala kang magagawang spaghetti. Hindi mo ma-achieve yung ganyan. Diba? Paano kaya kapag hindi mo lulutuin yan, iisa-isahin mo lang yan, ang pakla ng lasa, diba? Wala. For example, Pasta lang. Kuya Alan, mag-spaghetti. Kainin mo yung inumin mo yung spaghetti sauce. Tapos isunod mo yung isang kutsara na paminta. Nguyain mo na din yung cheese. Di ba? Are you torturing? Pag isa-isahin mo na yan, di ba? Pangit yung lasa. Pero pag isama-sama mo yan, ihalo-halo mo yan, It well.
Spaghetti. Sarap. Masarap. So sabihin mo, sabihin mo sa katabi mo, kakain tayong spaghetti mamaya. May spaghetti ba, Pas? Ayun na. Pancit ang alam ko. Oo. Kakain tayo ng spaghetti, maghahanap tayo kung sino gagawa ng spaghetti mamaya. Si Ben. Okay. Next is the purpose of fellowship is in fellowship we can practice genuine love and concern. Sa pakikipag-fellowship daw natin, napapractice daw natin yung totoo. Ano yung totoo dyan? The word genuine. Hindi peke. Hindi yung pakitang tao lang. Yung totoong love and concern. Diba? So, madaling mahalin ang mga taong minamahal din tayo. Madaling mahalin yung mga taong mabait sa atin, di ba? Pero pag isama ka sa isang taong unlovable, di ba? For example, samahan ka ng kasama mo, matigas yung ulo, mayabang, sino pa yan? Mga mataas yung ihi. Paano pag isama ka sa mga ganyan? Di ba? Mamahalin mo pa rin ba sila? Kaya mo bang mahalin yung mga, kaya mo bang pagpasensyahan sila? Mga taong ganyan. So, sabi nga, we are a family, di ba? At sa family, walang perfect. Lahat kanya-kanyang ugali. So, kaya ba natin mahalin yung mga pangit ng ugali? Di ba? Yung mga hindi ka mahal-mahal. Sabi nga sa 1 John 4:20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Sino dito sinungaling? Ayaw pa umamin. If we don't love people, we can Silence see. means yes. So, if we don't love people, we can see. How can we love God whom we cannot see? Totoo, no? Amen? Direct to the point. Sabi sa line-up kit kanina ni Kuya Saldi, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero paglabas mo, naapakan lang yung paa mo. Pwede ba? Dandahan ka pa. Dandaan ka naman. Oy, may tao dito. Na ano ka lang sa hindi ka lang nabuksan dyan sa labas. Nainitan ka dyan kasi inutusan kang bumili ng mantika, hindi narinig yung doorbell mo. So, nainis ka na. So, dinala mo na yung inis mo hanggang sa susunod na linggo, di ba? I love God. Kanta-kanta ka pa mamaya. So, that person is a liar, sinungaling. Kasi kung hindi daw natin magawang mahalin, yung mga taong nakikita natin, paano natin mamahalin si Lord na hindi natin nakikita? Amen? Amen. Amen. So, yung taong nangutang sa'yo na ilang dekada na hindi ka binayaran, utangin mo ulit. Sige, tingnan ko. Binigyan at pautaran ulit. Oo. Di ba? Yung yun ang problema hindi na nagpapakita So, yung tawag mo, napagpasensya, napatawad mo na ba sila? Yung mga kapitbahay mo, Lahat. sinichismis ka, yung mga kasama mo sa trabaho na sinisiraan ka. Amen? So, we should love others genuinely. Genuinely. Totoo. Di ba? Napatawad mo na ba yung kamag-anak mo na inagawan ka ng lupa? Wow. Di ba? Meron bang ganyan? Yeah. Meron nga. Dami. Kala mo naman gano'n ka ilang hektarya ang Kakapatid. ilang hektarya ang ginagaw Meters lang pala. yung garahe lang naman. Right up mo. Right of way lang naman. Umabot pa kayo sa barangay, di ba? Parang, paano masasabing mahal ang Diyos mo yung mga tao na nasa paligid mo, na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin at patawarin. Amen? Si Lord, pa kaya na hindi mo nakikita. Diba? Pero, totoo. Real talk to, diba? Hindi naman tayo exempted dito. Totoo po yan. Diba? Na tayo dito, tinamaan tayo dito lahat Amen? So, ito yung mga verse na real talk para sa atin. Diba? Real talk to para sa atin. Kung
Kung pwede nga lang ma-edit yung Bible na alisin to, alisin natin to kasi bakit ko mamahalin yun? Nakapakayabang nun. Sinungaling yun, sinisiraan ako nun. 'Di ba? So, but this is the word of God. Amen? So, kung ayaw natin na maparatangan tayo na sinungaling ni Lord, we must love genuinely. Magpatawad at magmahal tayo ng totoo. At mahalin natin yung mga tao sa paligid natin. Amen? So, pagka, sabi nga community, yung pagkabilang tayo sa isang pamilya, when we are part of a family, when we are part of a community is not built on convenience. Hindi naman lahat kapag ka pamilya ka, kasama ka sa pamilya is dapat may responsibilidad ka din, di ba? Dapat may ginagawa ka din. Dapat may ambag ka din, di ba? Kahit simpleng utos lang, dapat nagagawa mo. Amen? Hindi yung kapag ka iniisip mo, pag nakikita mo sa, pag sumali kaya ako dyan, may ano kaya ako? Ano kayang mabibenefit ko dyan? Marami kayang mauutangan dyan? Marami kayang mayaman dyan? Sino kayang pwedeng utangan dyan? Diba? So, pag nakikita mo yung isang, kung gusto mo maging part of that circle, huwag kang maging selfish, di ba? Hindi yung sariling benefits mo lang yung iniisip mo. Kasi, sasali nga ako dyan para may ma-downline ako sa business ko. Para may ma-recruit ako sa insurance ko. Di ba? Hindi yung mga ganyan. But, as a part of a family, dapat may may ambag ka. Amen? So, as a part of a family, we should serve. Amen? Be a part of God's family, kailangan nating maglingkod. Amen? Sino paglilingkuran natin? Because we are part of a spiritual family, kailangan nating mag-serve kay God. Di ba? So, paano? Paano tayo maglilingkod sa Panginoon? Maraming kaparaanan. Amen? Mag-participate ka sa prayer meeting. Amen? Mag-opening prayer ka. Di ba? So, sa kitchen, pwede ka doon. Unlimited ang hugasan doon. Unlimited ang utos doon. So, pwede din. Mag-aftercare ka. Hindi na uubusan ng ligpitin dito. Diba? Ay, kung makapal-kapal naman ang kalooban mo, pwede ka dito, sa harap. Mag-ano ka. Mag-Bible exhort ka. Instant. Oo, diba? Pero darating din dyan. Simulan mo muna sa pinaka-basic. Amen? Amen. Amen. So, the point is, mag-serve ka. Amen? As a part of the spiritual family. Next, fellowship makes us stronger. Ano daw? Nagpapalakas daw sa atin ito. Pag tayo ay sama-sama. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Amen. Pag mag-isa ka, at pag malungkot ka, at pag may problema ka, diyan ka aatakihin ni Satanas. May problema ako, di mo na ako pupunta, dinaramdam ko. Aba, diyan ka aatakihin ni Satanas. Baka pag makakita ka ng lubid diyan, ipulupot mo sa leeg mo. Di ba? O pagka yung kaparaanan ni Satanas, lagi kang nag-iisa ka, malungkot ka, may nag-chat sa'yo, baka saan ka pa mapunta. Diba? Pero, kapag ka ikaw ay may kasama na nagpapalakas sa'yo, kapatiran, nakikipag-fellowship ka, may problema ka man, hindi ka basta-basta matutumba. Diba? Alam mo, pag dito ka tumakbo, pagka may problema ka, siguradong may tutulong sa iyo sa panalangin. Amen? Amen. Yung masama yung loob mo, parang sasabog ka na. Amen? Punta ka dito, may makikinig sa iyo. Andyan si Bebs. Oo. Kahit anong kaparaanan, pwede kanyang tulungan.
mapa-financial, emotional, emotional. Okay ba yan? So, ano, Yung financial na. so, punta ka dito. Pagka may problema ka, down ka, punta ka dito. Pagkain. Wala kang kausap, punta ka dito. May mag-encourage sa'yo. Adyan si Ate Cloud. Oh, mag-encourage sa'yo in prayers. Kahit pa maghapon kayo, mag-share, mag-open up. Diba? Hindi ka uuwing malungkot. Amen? Uuwing ka magaan ang kalooban mo at sigurado may baon ka pang panalangin. Amen? Amen. So, kapag ka mag-isa ka, madali kang matutumba. Pero kapag ka may kasama ka, sigurado hindi ka basta-basta matutumba. So, you will feel strong. You will feel encouraged because fellowship provides encouragement. Gagaan ang kalooban mo. Mawawala yung bigat ng kalooban mo. At di mo kailangan mag-isa, di mo kailangan suluhin yung problema mo, di mo kailangan suluhin yung bigat. Dito may maaasahan ka. Amen? Amen ba, Kuya Joke? May maaasahan ba sila dito? Amen. Oh, diyan sabi ni Kuya Joke, oh, di ba? Okay, amen. Hebrews 10:25. Sinong familiar dito? Sa verse na to. Amen. Ito yung ginagamit ni Kuya Eli sa GC. Di ba? Bakit hindi nyo alam? Kasi di kayo nagbubukas ng GC. Di ba? Di kayo nagbubukas ng GC pagka may announcement. Ito yung ginagamit ni Kuya Eli ngayon. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Let us encourage one another and all the more you see the day approaching. Amen? So, wag daw natin kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Di ba? Ito ay nagpapalakas sa atin. Ito ay nagpapakalaan ng loob sa atin. It will encourage us. At para din sa atin ito. Kasi ang araw ng pagbabalik ng Diyos ay palapit na. 'Di ba? You see the day approaching. Malay natin, 'di ba? Yung mga kalapit natin na bansa, 'di ba? Nagigera na. Hindi natin alam. So, wag nating kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Paano pag may naligaw na missile tapos wala ka, nandun ka sa barkada mo? O ano-anong ginagawa ninyo? Nasaan ang ending mo? Amen, di ba? So, buti na kung malagutan ka man ng hininga o saan mo tayo, sama-sama na tayo dito, di ba? Amen? So, next verse. Carry each other's burden and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, this is one of the law of Christ, to carry each other's burden. Sinabi ng Lord na magtulungan daw tayo. Di ba? Mahalin nyo ang bawat isa. Tulungan nyo ang bawat isa. At sa kapaparaanan na ito, nagagawa nyo ang utos ng Diyos. Amen? Next, ano ang purpose ng fellowship? Fellowship reminds us that we're not alone. Hindi daw tayo mag-isa. Amen? So, sino dito ang mahilig magpag-isa? Ay naman siguro, no? Minsan. May gusto mo mapag-isa. Amen. So, 1 Corinthians 12 and the following verse, yan. Iba't iba na yan. Just as body through one has many parts, though one has many parts, but all its many parts form one body. So, it is with Christ. Even so, the body is not made up of one part, but of many. So, hindi daw pwede sabihin ng paa na hindi ako kasali ng katawan kasi paa lang ako. Hindi rin pwede sabihin ng tenga na hindi ako kasali sa katawan kasi tenga, hindi ako mata. Di ba? So, if whole body, sabi nga, if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? Di ba? Kung lahat tayo ay naglalakad na mata, hindi tayo makakarinig. Di ba? But God designed us beautifully. Di ba? Different function as one. Di ba? Paano na lang? Di ba? And God placed each one of the parts in our body and every one of them just as He wanted them to be. An illustration dito.
Sino to? Hindi ko kilala yan, pero sabi si Elizabeth Taylor daw yan. Pero ang sabi nila, isa daw ito sa actress na may pinakamagandang mata. Diba? Hindi blue, hindi rin green yung mata niya, but purple. Diba? Extinct, diba? Parang ano siya, talagang one of a kind. Diba? Hindi lang halata sa picture, pero ang ganda daw. Yun ang nabasa ko sa Google. Mukhang purplish na, mukhang blue, pero purple siya. Ang ganda. Pero, yun ang isang asset niya. Yun ang ginaganda sa kanya. Pero, pag tatanggalin mo yung mata niya, yung mata lang niya alone, scientifically, mapipreserve mo, ayan, matatawag mo ba bang maganda yan? Diba? Pangit, diba? Pangit. Ew. So ugly. Diba? Pag kukunin mo yung eyeball niya, kasi maganda purple ano mo lang, yun lang siya lang mag-isa. Ang pangit, di ba? Hindi na niya ang pangit, hindi na siya, pag wala siya sa mukha ng tao, pag wala siya doon sa kalalagyan niya, ang pangit niya tingnan. So pag ihiwalay mo siya, pangit siya tingnan. Practically, ganun din tayo, di ba? That's the point. Pag ikaw, KJ ka, pag ikaw humiwalay ka, ayaw mong makisama, ayaw mong makihalubilo, nasa sulok ka lang, pangit mo tingnan. Sino dito ang pangit? Sino dito ang pangit? Diba? Yung ayaw makiimik, diba? Yung gusto nilang magdagat, pero ikaw gusto mong magbalad, magawa ka ng posisyon sa sarili mo. After Diba? dagat. After dagat, talaga. Nagpa-practice na dito sa loob, ikaw nagbibilyar ka pa sa labas. Diba? Magsisimula na dito sa loob. Nandun ka pa sa labas, patambay-tambay. Makalitingnan. Diba? So, magsisimula na maghahanda ng seafoods, tapos spaghetti yung hinahanap mo. Pangit. Diba? Pangit ka ba? Hindi tumama. Diba? Maghahanap ka ng wala. Diba? So, the point is, kailangan nating makisama because we are apart at kabilang ka. Hindi gaganda yung isang parte, hindi gaganda ang kabuuan kapag ka wala, di ba? Pag wala ka. Amen, di ba? So, hindi magiging buo ang isang church kapag ka wala ang isa. Amen po ba? Amen po, Pastor Eli? Amen. Amen. Amen po ba yan? So, last is fellowship helps us grow. Amen. Kapag ka madami daw tayo, kapag ka nagsasama-sama daw tayo daw ay lumalago. Amen. Lumalago. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Amen, di ba? Magkikis-kisan tayo dito. Hindi sinabi yan, di ba? So, when we are together, we learn together, di ba? Marami tayo dito, mga kapatiran tayo dito. At pareho pala kami ng prinsipyo sa buhay nito Di ba? Makakahanap ka ng advice galing sa kanya, mag-advise ka rin galing sa kanya. Oh God, magaling yung Brad, maganda yung Head and Shoulders. Oh, shampoo. Maganda yung hindi nakakabalakubak yung clear. Oo. Kasi ki-clear talaga yung ulo mo. Kikinta. Oo. Tataas yung hairline mo. 'Di ba? Maraming mga ganyan, no? Mga life maganda yung business na yun. Ganun, 'di ba? Ganyan, 'di ba? As iron sharpens iron, a friend sharpens a friend. Ang sabi dito sa Colossians 3:13, di ba? Pag tayo ay sama-sama, hindi nga sinabi na perfect tayong lahat, di ba? Siyempre, may kapintasan naman tayo, di ba? Lahat ay may kapintasan. Amen? Amen. Amen. Kaya, ang sabi ni Lord dito sa Colossians 3:13,
Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So para mas klaro, basahin natin sa Tagalog. Magpasensya kayo sa isa't isa. Di ba? May natin yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Pagpasensyahan mo na yan. Kahit ganyan yan, matigas ang ulo, hindi nakikinig. Minsan, may sariling prinsipyo sa buhay. Ano yun? Pagpasensyahan mo na daw yan. Diba? Pasensyahan mo na. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo sa asawa ninyo. O hindi. Wala naman. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo sa biyanan, sa kaibigan, Wala po. in general, kung kanino man, 'di ba? Wala na po. Wala naman sinabi na sa asawa lang. So magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Maging forgiving daw tayo. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. That's the reason. Bakit kailangan nating magpatawad? Kasi una tayong pinatawad ni Jesus Christ. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa iba, hindi rin tayo papatawarin ni Jesus Christ. Pero ginawa na ni Lord, di ba? Nagawa na niya tayo patawarin sa ating mga kasalanan, kaya kailangan tayo magpatawad. Sabi nga sa kantang kanina, di ba, Sukdulang Biyaya, niyakap mo ako sa aking karumihan. Sino ang pwedeng magpatawad at pwedeng yumakap sa atin sa laki at sa grabe ng kasalanan natin? Ang Diyos lamang, di ba? Yayakapin ka niya sa iyong karumihan, yayakapin ka niya in spite na gaano kalaki yung kasalanan mo, di ba? Kaya magpatawad tayo para tayo ay patawarin ni Jesus Christ. And for the last verse, paano tayo magmahal? Paano natin malaman kung totoo tayong nagmamahal? No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. So wala dong nakakita kay Lord. Sino dito nakakita na kay Lord? Diba? Baka ano? Oh, totoo yun. May point yun, kuya. Patay na yun. Totoo. So, but if we love one another, pag minahal daw natin yung iba, pag nagpatawad tayo sa iba, ang Diyos ay nananahan sa atin. Ang Diyos ay buhay sa ating puso at totoo, kumpleto ang kanyang pagmamahal sa atin, diba? Kaya, having the right relationship with God, having the right relationship with others. Amen? Amen. So, dito mo lang makikita ang tama na pagmamahal, tama na pagsasama. Amen? So, klaro po ba ang salita ng Diyos? Amen. Amen. So, as we end, let's bow down our heads in prayer again. Heavenly Father, maraming salamat sa iyong katuruan. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat, Lord God, sa iyong hope na binigay sa amin, sa encouragement, Lord God. Salamat, Lord God, sa karunungan na ibinigay niyo sa amin ngayon, Lord God. And Lord, I continue, Lord God, to pray, Lord God, for protection, Lord God, and for the blessings, Lord God. The wisdom, Lord God, para sa aking kapatiran, mga kapatiran, Lord God. Ang mga salitang ito, Lord God, I pray na manahan sa puso ng bawat isa, Lord God. Maging reminder ito, Lord God, sa bawat araw-araw, Lord God, na pamumuhay namin, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna sa amin, Lord God, sa araw-araw, sa bawat oras ng buhay namin, Lord God. Lord, hindi po namin kakayanin, Lord God, ang buhay na mag-isa, Lord God. Kailangan po namin, Lord God, ikaw, Lord God. Kailangan po namin, Lord God, ang simbahan. Kailangan po namin, Lord God, ang kapatiran, Lord God, para kami, Lord God, ay lumago. At para kami ay patuloy ninyong gamitin, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian, Father God. Maraming salamat sa lahat, Lord God. And Lord, I just pray, Lord God, for your favor, Lord God, for your blessings, Lord God, para sa aming mga kapatiran, sa aking mga kapatiran, Lord God. If anyone, Lord God,
needs, Lord God, provision, Lord God. I pray, Lord God, that you will meet them, Lord God, in their needs, Lord God. May it be financially, physically, Lord God, emotionally, Lord God. Lord, katagpuin niyo po sila, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that you will pour out your uncommon favor, Lord God, para sa aking mga kapatiran, Lord God, sa aking mga kapatiran na ang kanilang, sa bawat hiling ng kanilang puso, Lord God, I pray, Lord God, na inyo po silang ibigay, Lord God, ang anumang kahilingan at dinidesire ng kanilang puso, Lord God. I pray also, Lord God, for your protection, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Sa mga haharapin namin, Lord God, in the future, Lord God, we commit it all to you, Lord God. And in the remaining time, Lord God, sa araw na ito, Lord God, we pray, Lord God, and we commit it all to you, Lord God. Ikaw ang patuloy na manguna, Lord God, sa aming gawain, Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.